Rain Access Solutions. Alright, welcome po sa isa na namang episode ng ating vlog, Rain Access Solutions. As usual, ito po si Glenn Villar, ang magiging kasama nyo sa sandaling ng araw na ito. Um, so tatalakayin lang natin sandali, yung isang madalas na itinatanong sa atin. Kung safe daw ba magtrabaho sa Papua New Guinea? Yan. Alam niyo po, matagal ko nang iniiwasan na sagutin itong tanong na to dahil nagiging po tayo medyo bias sa ating decision, Kasi bias, kaya ako nasabing bias ay dahil nagtatrabaho na ako rito. At para po sa mga bagong pupunta pa rito, hindi ko sure kung kailangan ko ba sabihin sa kanila na ang totoo o dapat ba i-sugarcoat ko yung mga facts na para naman hindi sila mabigla pagka yung mga Pilipino na pupunta rito ay magtatrabaho na. So anyway, kung ako ang tatanungin nyo, sa tagal ko rito sa loob ng 13 years, ay nakaranas na ako po ng mga hindi kaaya-ayang experiences. So, katulad nga nung sinasabi nila na maraming hold-upper, yes, na-hold up na rin po tayo. Nangyari po yan mga 2 beses. Nung unang beses po, nung bago pa lang ako at nandun ako mismo sa, kwento ko lang po, sandali lang, nandun po ako sa loob ng parking area ng dati naming accommodation. And then suddenly po may dumating na isang kotse na parang mark yata yung brand eh. Tapos may lumabas na 5 tao, yun, lokal po So, hindi ko naman alam kung ano ang itsura ng rascal dati eh. So, akala ko lang mga tauhan din namin yun. Kasi bago nga lang ako, nasa 1 week pa lang yata ako nun. And then yun, kinuha nga yung bag ko, tapos tinutukan ako ng baril at yung kasama ko tinutukan ng bush knife. Ang tawag po dun sa itak nilang mahaba ay bush knife. So wala kaming nagawa kundi ibigay na lang yung mga gamit namin kaysa naman sa masaktan ka pa o pumalag ka pa. So ganoon nga po, nakaranas na tayo. Yung pangalawa naman po ay yun dun sa malapit sa shop na pinagtatrabahoan ko sa bandang Boracay. Pinalibutan ako ng 5 katao tapos yun, pinagkukuha na yung nasa bulsa ko so hindi na tayo nakapalag kasi ang bibilis mabilis lang, mga 3 segundo lang ganon. Tapos nagtakbuhan na so parang yung una is organized crime pero yung pangalawa medyo para mga street thugs lang So ganun nga po. Kung pagbabasihan natin ay So kung pagbabasihan natin kung safe yung mga pangyayaring yun para magbigay ako ng desisyon kung safe ba o hindi. Hindi ko po masasabi na safe pero para sa akin siguro mag-ingat na lang kayo Yun lang ang pinakamaganda. Kung gusto niyo magtrabaho sa Papua New Guinea, sige, pumunta po kayo rito. Wala naman pong pipigil sa inyo o sa ating mga Pilipino. Basta mag-ingat na lang po kayo kung nandito kayo. Ano ba yung mga pag-iingat na tinutukoy natin? So, siguro wag niyo na pong i-attempt na maglakad mag-isa o maglibot-libot sa syudad na wala kayong sasakyan, po. At hindi ko naman sinasabi na every time na gagawin nyo yun ay mapapahama kayo kasi may mga kilala naman ako na yun nga, ang iba yung nagmamalaki pa sa akin na ay naku ako naglalakad ako, walang kasama. So, kung meron mga nangyayaring gano'n, yun, swerte sila at ipagpasalamat na lang natin na hindi sila napahamak. Yun ay hindi rin naman po natin pwedeng maging batayan na, di ba, na safe nga totally ang lugar kasi nagagawa nila yon. Kasi may mga ibang Pilipino naman na hindi naman lingid sa kaalaman natin na nakakaranas talaga ng mga hindi kaaya-aya. Well, so, kung bibigyan ko siya ng rating from 1 to 10, po? Kung gaano ba ka-safe. Depende po yon sa pag-iingat na ginagawa nyo. Siguro kung bibigyan natin ng percentage yung mga nangyari sa akin na hindi maganda dito versus sa mga peaceful time, hindi naman marami, kaunti nga lang. Let's say, pakikita ko kayo ng isang example. Meron tayong isang example ng video rito na kasi napaka-unpredictable Ayan. So, dito sa video na to, makikita nyo, normal day. Parang wala namang, di ba? Wala namang ini-expect na dapat mangyari. Pero suddenly, ayan,
merong hold-upan na nangyari. Okay, so patayin na natin yung video na yan. So, ganun po. To conclude whether this place is, di ba, maayos, depende na po sa inyo yan. Mahirap po magbigay ng final judgment o hatol. Basta, ang sinasabi ko lang, may nangyari ring hindi maganda sa akin dito at marami na namang magagandang nangyari. So, para sabihin ko naman na pangit ang bansang ito, ano man, napaka-unfair naman sa Papua New Guinea, di ba? Yun ay hindi tama kasi dito tayo kumukuha ng ating kabuhayan bilang isang OFW. O, ganoon lang po. At tatapusin na natin ang maikling video na ito. Sana nakatulong ito sa mga gustong pumunta rito. Huwag kayong mag-alala. Meron po tayong mga grupo rito na pwede kayong sumali para naman hindi masyadong matuon yung isip nyo dun sa mga nakakatakot na bahay. Kagaya na lang po ng FAPNANG o Filipino Association of PNG. Yun po, meron tayong mga palaro na ginaganap dyan at right now nga po ay may kasalukuyan tayong event, yung ating basketball competition for 2024. Kung ikaw naman po ay mahilig sa volleyball or chess, meron din pong mga ganyan. So yun lang po at sana kung nakatulong ang video na ito, please subscribe to my channel, like this video and leave your comments behind for me to read later. And thank you very much for watching. Have a nice day everyone. Goodbye.